Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC Grade 5, Quarter 2, Lesson 4. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Na isa sa buhay ang pagiging mapanagutan sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa epekto ng kanilang tungkulin sa pamilya. A. Natutukoy ang mga tungkulin ng bawat kasapi ng pamilyang kinabibilangan. B. Naipaliliwanag na ang tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya ay mahalagang gampanan ng maayos upang mapagaan ang kanilang mga gawain at kakayahang mapamahalaan ang sarili. C. Nailalapat ang mga paraan ng pagtupad ng sariling tungkulin bilang kasapi ng pamilya. Unang araw. Maikling balik-aral. Kumpletuhin ang mga pangungusap. Number 1. Maipapakita ko ang aking pagmamahal sa aking mga magulang o tagapangalaga sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila sa gawaing bahay, pagsunod sa kanilang mga payo at pagiging magalang sa kanila sa lahat ng oras. Number 2, mahalagang maipakita at maipadama ko sa kanila ang pagmamahal ko sapagkat sila ang nag-aalaga, gumagabay at nagsasakripisyo para sa akin upang magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Siping banggit. Pumili lamang ng isang siping banggit o quotation sa mga sumusunod. Ipaliwanag ang mensaheng nais ipabatid ng siping banggit o quotation na ito. A. Children that aren't taught accountability for their actions grow up to become adults that think nothing they do is wrong. Moms living thrifty. Isinalin sa Pilipino, ang mga bata na hindi tinuturuan ng pananagutan para sa kanilang mga gawa ay lumalaking may paniniwala na walang mali sa kanilang ginagawa kapag sila ay naging matatanda na. Ibig sabihin, ipinapahayag ng siping banggit na mahalaga ang pagtuturo ng pananagutan sa mga bata. Kapag hindi sila nasanay na humarap sa resulta ng kanilang mga kilos, lalaki silang walang pakialam kung tama o mali ang kanilang ginagawa. Sa kalaunan, maaari silang maging mga taong walang malasakit sa epekto ng kanilang mga aksyon sa ibang tao. B. Children need to learn to take responsibility for their actions so they do not become adults believing that nothing is ever their fault. www.atiseminars.org. Isinalin sa Pilipino, ang mga bata ay kailangang matuto na maging responsable sa kanilang mga kilos upang hindi sila maging mga matatanda na naniniwala na wala silang kasalanan kailanman. Ang mensahe ng siping banggit ay dapat matutunan ng mga bata ang pagiging responsable sa kanilang mga ginagawa. Kung hindi, maaari nilang isipin sa kanilang pagtanda na wala silang pananagutan sa anumang sitwasyon, kahit sila mismo ang may pagkakamali. Ang ganitong ugali ay maaaring magdulot ng problema sa pakikitungo sa iba at sa lipunan. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Talasapan.
tala at usapan tungo sa mabunga at makabuluhang ugnayan at talakayan. Balikan ang mensahe ng siping banggit o quotation. Sa unang hanay, isulat ang kahulugan ng salitang nakasulat ayon sa iyong pagkakaintindi. At sa ikalawang hanay, sagutin ang mga tanong na nakapaloob dito. Unang column, tala, salita at kahulugan. Pangalawang column, usapan o talakayan. Una, halimbawa, responsable. Pagtupad o pagganap ng mga tungkulin. Usapan o talakayan, bakit mahalaga na ang bawat kasapi ng pamilya ay responsable? Sagot, kapag ang bawat miyembro ay responsable sa kanilang mga tungkulin, mas magkakaroon ng tiwala at kapayapaan sa loob ng tahanan. Pananagutan, tungkulin o obligasyong dapat tuparin ng isang tao. Sa palagay mo, ano ang iyong pananagutan sa pamilya mo? Sagot, sa palagay ko, ang aking pananagutan sa pamilya ay tumulong sa gawaing bahay, mag-aral ng mabuti, at maging magalang sa kanila upang maipadama ko ang aking pagmamahal at respeto. Pangatlo, paniniwala. Mga prinsipyo o ideyang itinuturing na totoo o pinanghahawakan sa buhay. Usapan o talakayan, ano-ano ang mga paniniwala na itinuro sa iyo ng iyong mga magulang o pamilya? Sagot, ang mga paniniwala na itinuro sa akin ng aking mga magulang ay ang pagiging tapat, masipag, may respeto sa kapwa at laging magpasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap. Pang-apat, matatanda. Mga taong may mas maraming karanasan at karunungan dahil sa kanilang edad. Bakit mahalagang pakinggan ang mga payo at gabay ng mga matatanda? Sagot, mahalagang pakinggan ang mga payo at gabay ng mga matatanda dahil mas marami na silang pinagdaanan sa buhay at makakatulong ang kanilang karanasan para tayo makaiwas sa pagkakamali at maging maayos ang ating mga desisyon. Kaugnay na paksa bilang isa, ang pananagutan ng isang miyembro sa kanyang buong pamilya. Ikalawang araw. Pagproseso ng pag-unawa. Ang pananagutan sa pamilya ay nangangahulugan ng pagiging batid sa mga obligasyon o responsibilidad ng mga miyembro ng pamilya sa kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng mga pananagutan sa pamilya, ang mga miyembro ng pamilya ay magiging responsable sa mas malawak na kapaligiran. Ang pananagutan ay ang kamalayan ng tao sa pagtupad ng kanilang mga obligasyon. Narito ang iilang mga pananagutan ng isang miyembro sa kaniyang buong pamilya. A. Pagpapanatili ng magandang pangalan ng pamilya. Ang magandang pangalan ng pamilya ay itinuturing na imahe ng sarili ng isang pamilya na walang kapintasan. Ang pagpapanatili ng magandang pangalan ay mahalaga dahil ito'y nagbibigay ng magandang impresyon sa iba. Upang mapanatili ang magandang pangalan ng pamilya, inaasahan na ang mga magulang ay magtuturo ng mga moral na halaga sa kanilang mga anak. Halimbawa nito ay ang paggalang sa iba, pagpapanatili ng pagkakapamilya, at pagpapanatili ng mga sinabi at asal. B. Pagsunod sa mga patakaran ng pamilya. Ang mga patakaran ay hindi lamang umiiral sa paaralan. Maaari rin namang magtakda ang mga magulang ng kanilang sariling mga patakaran sa pamilya. Siyempre, dapat aprobado ng lahat ng mga miyembro ng pamilya kasama na ang mga anak, ang mga patakaran.
Sa pamamagitan ng mga patakaran, inaasahan na ang mga miyembro ng pamilya ay makakapagbigay ng mabuting kaugalian sa kapaligiran ng pamilya. Sa bandang huli, may ilang mga benepisyo rin ang mga patakaran ng pamilya, tulad ng pag-iwas sa mga pagtatalo na nagdudulot ng mga pagtatalo, pagpapractice ng disiplina, at ang mga miyembro ng pamilya ay magkakaroon ng higit na pagmamahal at pagrespeto sa isa't isa. C. Pagpapanatili ng pagkakaisa sa pamilya. Nais ng bawat magulang na magkaroon ng isang maayos na pamilya. Ito'y pangarap na hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat. Napakahalaga ng pagkakaisa ng pamilya. Bakit? Sapagkat ang isang maayos na pamilya ay naglilikha ng pagmamahal at pakikisama sa bawat miyembro nito. Ang pagiging bahagi ng isang pamilya ay hindi lamang hanggang isang linggo o isang buwan, kundi panghabang buhay. Ngunit para mapanatili ang pagkakaisa sa pamilya, kinakailangan ng mga magulang na kumilos. D. Pag-uugali ayon sa mga pamantayan sa pamilya. Kailangan nating sumunod sa lahat ng mga naaangkop na pamantayan sa buhay panlipunan. Ganito rin kapag tayo ay nasa bahay. Ibig sabihin nito, kailangan nating sundin ang mga itinakdang pamantayan sa loob ng bahay. Tunay nga na ang kapaligiran sa pamilya ang unang kapaligiran para sa pakikisalamuha. Kaya mahalaga ang pagpapatupad ng mga pamantayan sa pamilya. Halimbawa, dapat tawagin ng mga nakababatang kapatid ang kanilang mga nakatatandang kapatid ng may paggalang. Huwag magsalita ng mabigat at humingi ng tulong ng magalang kapag kailangan nila ng tulong. E. Pagpapanatili ng kaligtasan, kaugnayan at kaginhawaan sa bahay sa loob ng pamilya. Ang kalinisan ay hindi rin nagpapahuli sa isa pang mga punto. Ang dahilan ay ang isang malinis na pamilya ay magbibigay daan sa isang malusog na pamilya. Ang kalinisan ay hindi lamang nagmumula sa isang miyembro ng pamilya, kundi maging sa kabuuan. Mula sa personal na kalinisan hanggang sa kalinisan sa bahay. Pinatnubayang pagsasanay, aksyon sa larawan. Suriin ang bawat larawan at ang posibleng mensahe nito. Sa ikalawang hanay, ilarawan ang aksyon o gawin nito at kung paano ito magagawa ng maayos. At sa ikatlong hanay, ipaliwanag ang epekto ng aksyon o gawin na ito sa buong pamilya. Unang larawan. Aksyon sa larawan. Ang paghuhugas ng pinggan ay ginagawa matapos kumain. Magagawa ito ng maayos sa pamamagitan ng paggamit ng sabon, malinis na espongha at banlawan ng mabuti. Epekto, nakakatulong ito upang mapanatili ang kalinisan sa kusina at nababawasan ang gawain ng ibang miyembro ng pamilya. Ikalawang larawan, aksyon sa larawan, isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagiging malapit at mabait sa kapatid. Epekto, nagpapatatag ng samahan ng magkakapatid at nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad at pagmamahal sa pamilya. Pangatlong larawan, aksyon sa larawan, paggugol ng oras na magkakasama sa pagkain, kwentuhan o paglalaro. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagbibigay oras kahit abala. Epekto, lumalalim ang ugnayan at pagkakaunawaan ng bawat isa na nagdudulot ng masayang tahanan. Pang-apat na larawan, aksyon sa larawan, pag-alalay sa matatanda sa paglalakad, pagbubuhat ng gamit o pagsama sa kanilang lakad. Magagawa ito ng maayos sa pamamagitan ng pagiging maagap at magalang. Epekto,
Napapadama sa matatanda na sila ay mahalaga at iginagalang, kaya mas nagiging masaya at mapayapa ang pamilya. Panglima, aksyon sa larawan, pagsuporta sa pamamagitan ng pakikinig, pagtulong sa gawain o pagbibigay ng payo. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagiging bukas at handang tumulong sa anumang oras. Epekto, lumalakas ang tiwala at pagkakaisa ng pamilya dahil alam ng bawat isa na may sandigan sila. Paglalapat at pag-uugnay, suri nawa, pagsusuri at pag-unawa, marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, sa inyong tahanan, ano ang pangunahing pananagutan o responsibilidad mo? Pangalawa, sa iyong pagtupad sa responsibilidad, ano ang epekto nito sa inyong pamilya? Sagutan natin. Una, sa inyong tahanan, ano ang pangunahing pananagutan o responsibilidad mo? Halimbawang sagot, ang pangunahing responsibilidad ko sa bahay ay maging responsable sa pag-aaral at sa aking sariling gamit. Tinatapos ko ang takdang aralin sa oras. Inaayos ko ang bag at uniforme ko at nililinis ko ang aking kwarto. Tinutulungan ko rin sa simpleng gawaing bahay tulad ng pagligpit ng pinggan at pagtatapon ng basura. Pangalawa, sa iyong pagtupad sa responsibilidad, ano ang epekto nito sa inyong pamilya? Halimbawang sagot, kapag ginagawa ko ang mga tungkulin ko, gumagaan ang trabaho ng mga magulang at mas kaunti ang pag-aalala nila. Mas maayos at malinis ang bahay, kaya mas tahimik at masaya ang samahan namin. Nagiging magandang halimbawa rin ako sa mga kapatid ko, kaya natututo rin silang maging responsable. Sa huli, mas nagkakatiwalaan at nagkakaunawaan kami bilang pamilya. Kaugnay na paksa bilang 2, mga modelong pamilyang Pilipino sa panahon ngayon. Pagproseso ng pag-unawa. Ang mga pamilyang Pilipino sa kasalukuyang panahon ay nagmumula sa iba't ibang anyo. Number 1, mga pamilya na may mga nagtatrabahong ina. Sa kasalukuyan, karamihan sa mga tahanang Pilipino ay may mga nagtatrabahong mga ina. Sa mataas na gastusin sa pang-araw-araw at pagbabago sa pamumuhay, madalas na hindi sapat ang kinikita ng asawa upang suportahan ang pamilya. Number 2, mga pamilya na may mga tatay na nananatili sa bahay. Ang pagpili ng tatay na maging tagapag-alaga sa bahay ay maaaring batay sa kanilang personal na sitwasyon at pangangailangan ng kanilang pamilya. Number 3, mga pamilyang latchkey. Ang mga pamilyang latchkey ay kung saan ang mga magulang ay hindi available na alagaan at o bantayan ang mga bata bago o pagkatapos ng paaralan at sa mga bakasyon sa paaralan. Ang terminong latchkey ay tumutukoy sa katotohanan na ang mga bata ay may sariling susi upang makapasok sa tahanan ng pamilya. Number 4, pamilya ng isang magulang o solo. Ang isang pamilya ay maaaring may isang magulang o solo parent. Sa tradisyon, nangyayari lamang ito kung ang isa sa mga magulang ay namatay. Ngunit ngayon, dumarami ang bilang ng mga pamilyang may isang magulang dahil sa paghihiwalay ng pamilya na nagdudulot ng paghihiwalay, pag-iwan o anulasyon ng kasal. May mga pagkakataon din na ang isang bata ay itinataguyod ng isang hindi kasal na magulang, isang tiyahin o tiyuhin, o kahit isang lolo o lola. Number 5,
Mga pamilyang may magkahiwalay na mga magulang. Maraming pamilya ang mayroong ama at ina na nagtatrabaho sa ibang bansa o sa malalayong mga bayan, lungsod o probinsya, kaya't sila ay malayo sa kanilang pamilya at tahanan sa loob ng mahabang panahon. Mayroon ding mga pamilya kung saan ang trabaho ng asawa ay nangangailangan ng madalas na paglalakbay sa malalayong lugar na nagpapalayo sa kanilang pamilya. Sa ganitong uri ng mga pamilya, ang natitirang magulang ay tumatayong nagpapalit sa tungkulin ng nawawalang magulang o absentee parent. Number 6. Mga pamilyang pinaghalong may bahay o blended families. Ang isang pinaghalo o binuong pamilya ay tumutukoy sa mga magulang at mga anak mula sa kanilang mga naunang pagsasama na nagkaroon ng bagong pagsasama. Maaaring may mga anak na biolohikal at hindi biolohikal. Number 7. Pag-aampon. Ang labis na kahirapan, pagiging iisa o solo parent, at pang-aabuso ay ilan sa mga pangunahing salik na nagtutulak sa mga magulang na iwanan ang kanilang mga anak. Ang mga pamilyang nag-aampon ay nagpapakita ng pagmamahal at pagtanggap sa mga bata na hindi nila biolohikal na mga anak, na nagpapakita ng kagandahang loob at pagiging bukas palad. Pinatnubayang pagsasanay, pagbuo ng family diversity poster. Number 1, hatiin ang klase sa 3 hanggang 4 na pangkat. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na bumuo ng isang poster na nagpapakita ng iba't ibang uri o anyo ng pamilya. Number 2, ihanda ang mga materyales tulad ng papel, mga larawan at iba pang dekorasyon. Number 3, ipakita sa poster ang iba't ibang anyo ng pamilya tulad ng blended family, latchkey family, solo parent family, at iba pa. Number 4, pagkatapos, magkaroon ng pagtatanghal kung saan ipapakita ng bawat pangkat ang kanilang poster sa klase at ipapaliwanag ang kahalagahan ng bawat uri ng pamilya sa lipunan. Narito ang batayan o rubric sa pagmamarka. Presentasyon, makatotohanan, nilalaman. Ito ay may kabuuan na 30 puntos. Paglalapat at pag-uugnay. Suri nawa. Sagutin ang sumusunod na tanong. Una, may bago ka bang natutuhan sa paksang ito? Ano-ano ang mga iyon? Pangalawa, mayroon ka bang anumang mga pagsubok, katanungan at mga alalahanin sa pag-unawa sa mga bagong konsepto ng paksa? Ano-ano ang mga iyon? Pangatlo, sa palagay mo, makabuluhan ba ang mga bagong konsepto na ito na iyong natutuhan? Bakit? Sagutan natin. Una, may bago ka bang natutuhan sa paksang ito? Ano-ano ang mga iyon? Halimbawang sagot, oo, may natutuhan ako tungkol sa mga modelong pamilyang Pilipino sa panahon ngayon. Napagtanto ko na iba-iba na ang anyo ng pamilya. May tradisyonal na magkasama ang ama at ina, may single parent at may blended family na pinagsama mula sa dalawang magkaibang pamilya. Natutuhan ko rin na mahalaga ang komunikasyon, respeto at pagtutulungan para mapanatiling matatag ang pamilya, anuman ang anyo nito. Pangalawa, mayroon ka bang anumang mga pagsubok, katanungan at mga alalahanin sa pag-unawa sa mga bagong konsepto ng paksa? Ano-ano ang mga iyon? Halimbawang sagot, minsan ay mahirap maintindihan kung paano nagkakaiba ang mga tungkulin at ugnayan sa iba't ibang uri ng pamilya, lalo na kung hindi ito katulad ng nakasanayan ko. May tanong din ako kung paano pinapanatili ng ibang uri ng pamilya ang pagkakaisa kahit hindi kumpleto o magkasama araw-araw. Pangatlo,
Sa palagay mo, makabuluhan ba ang mga bagong konsepto na ito na iyong natutuhan? Bakit? Halimbawang sagot, oo, makabuluhan ito dahil mas naiintindihan ko na ngayon na ang pagmamahalan at pagtutulungan ang tunay na nagpapalakas sa pamilya, hindi lamang ang kompletong miyembro. Nakakatulong ito para mas maging bukas ang isip ko at magkaroon ng respeto sa iba't ibang sitwasyon ng mga pamilya sa lipunan. Kaugnay na paksa bilang 3, mga hamon ng miyembro ng pamilya na may dalawa at magkasabay na tungkulin. Pagproseso ng pag-unawa. Ang mga hamon para sa mga miyembro ng pamilya na may dalawa at magkasabay na tungkulin ay maaaring magkakaiba, depende sa kanilang sitwasyon at responsibilidad. Ilan sa mga posibleng hamon na kanilang hinaharap ay: Una, suliranin sa sobrang trabaho. Ang mga suliranin sa sobrang trabaho ay tumutukoy sa issue na ang mga mag-asawang nagtatrabaho sa full-time ay may mas kaunting oras at mas limitadong mga mapagkukunan para sa mga gawain sa bahay. Ipinapasa nila ang ilang mga responsibilidad sa ibang tao upang malutas ang mga suliranin dulot ng sobrang trabaho. Pangalawa, suliraning tumutukoy sa pagsusuri ng mga paniniwalang moral o normative dilemmas. Ito ay mga suliraning tumutukoy sa pagsusuri ng mga paniniwalang moral ng mga tao, lalo na ang mga nagtatrabahong mga ina ay hinaharap ang sosyal na pamantayan na inaasahan na manatili sila sa bahay at alagaan ang kanilang mga anak, at itinuturing ang pagtatrabaho ng full-time bilang pagiging egoista at nang sa kawalang kabahalaan sa kalagayan ng mga bata. Pangatlo, mga suliranin o pagsubok sa pagkakakilanlan o identity dilemmas. Ang mga pagsubok sa pagkakakilanlan ay kaugnay ng pagtugon sa iba't ibang mga pangangailangan ng papel. Halimbawa, sinasabi ng mga kababaihan na kanilang binabalanse ang mga tungkulin sa pamamagitan ng pagpapakita ng agresibong kilos sa trabaho kapag kinakailangan at pagpapakita ng maalalahaning asal kapag nasa tahanan. Pang-apat, mga suliraning kaugnay sa lipunang nagpapaligid o social network dilemmas. Ang social network dilemmas ay tungkol sa mga suliranin na dala ng pag-aalaga sa mga kaibigan o grupo ng tao habang mayroong mga responsibilidad sa pamilya. Ito ay maaaring magdulot ng pag-aalala sa pagtugma ng oras at enerhiya sa pag-aasikaso sa pamilya at pakikipagkaibigan. Pinatnubayang pagsasanay, PSP, problema, solusyon, pangungusap. Lapat na pahayag sa suliraning tunay na lunas. Paksang tatalakayin, mga problema o suliranin sa mga hamon ng miyembro ng pamilya na may dalawa at magkasabay na tungkulin. A. Pagtambalin ang mag-aaral. Ang isa ang tutukoy sa suliranin at ang isa naman ang magbibigay ng solusyon. Magkatuwang na ipahayag ang sa paraang pasulat ang pangungusap na naglalaman ng mga problema at solusyon. B. Muling pagtambalin ang mag-aaral. Tiyaking iba naman ang magiging katambal sa pagkakataong ito. C. Bilang buod ng gawain, bumuo ng talahanayan ng problema at solusyon. Ang nabuong talahanayan ang pagbabatayan ng mag-aaral sa pagbuo ng pangungusap na tumutugon sa impormasyon ng talahanayan. Narito ang halimbawa. Problema, walang sapat na oras ang mga magulang para sa kanilang trabaho at para sa pamilya. Solusyon, magtulong-tulong sa pagbuo ng schedule na naglalaman ng mga tiyak na oras para sa trabaho, pamilya, pahinga at iba pang mga gawain.
Magtalaga ng mga prioridad sa oras upang malaman kung aling mga gawain ang pinakamahalaga at dapat unahin. Pangungusap, napakahalagang magkaroon ng balanse sa oras ang mga magulang para sa pamilya sa kabila ng kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa trabaho at sa pamilya. Sagutan natin. Unang problema, nahihirapan ang magulang na gampanan ang tungkulin sa trabaho at sabay na alagaan ang mga anak. Solusyon, magtalaga ng malinaw na schedule at humingi ng tulong sa ibang miyembro ng pamilya upang mapagsabay ang trabaho at pag-aalaga sa mga anak. Pangungusap, mahalaga ang maayos na schedule at pagtutulungan ng pamilya upang magampanan ng magulang ang parehong tungkulin sa trabaho at sa tahanan. Pangalawa, problema, napapagod at nawawalan ng oras ang magulang para sa sarili dahil sa magkasabay na gawain sa trabaho at bahay. Solusyon, maglaan ng kahit kaunting oras para sa pahinga at self-care upang mapanatili ang kalusugan at sigla sa kabila ng maraming tungkulin. Pangungusap, kailangan din ng magulang ang oras para sa sarili upang manatiling malusog at masigla habang tinutupad ang mga tungkulin sa pamilya at trabaho. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay, suri nawa, sagutin ang sumusunod na tanong. Una, batay sa mga gawaing ito, ano ang napakahalagang mensahe na natutuhan mo sa pagharap ng mga hamon kasama ang iyong pamilya? Pangalawa, may nabago ba sa iyong mga pananaw bilang anak at kasapi ng iyong pamilya? Sagutan natin. Una, batay sa mga gawaing ito, ano ang napakahalagang mensahe na natutuhan mo sa pagharap ng mga hamon kasama ang iyong pamilya? Halimbawang sagot, natutuhan ko na ang pinakamahalagang sandata sa pagharap sa mga hamon bilang pamilya ay pagtutulungan, maayos na komunikasyon at respeto sa isa't isa. Kapag magkakasama at handang mag-unawaan ang bawat miyembro, mas madaling malalampasan ang anumang problema. Pangalawa, may nabago ba sa iyong mga pananaw bilang anak at kasapi ng iyong pamilya? Halimbawang sagot, oo, nabago ang pananaw ko dahil mas naunawaan ko na mahalaga rin ang aking ambag kahit bata pa ako sa ikabubuti ng pamilya. Kahit simpleng gawaing bahay, pagsunod at pagiging magalang ay malaking tulong para maging mas maayos at mas masaya ang aming tahanan. Pabaong pagkatuto. Journal, ibahagi ang detalye ng sarili at saysay ng pangyayari. Sumulat ng personal na reaksyon, opinyon, tanong o suhestyon sa pinag-aralang paksa. Maaaring gumawa ng gabay sa pagsusulat ng journal. Halimbawa, unang talata, maikling buod ng iyong natutunan mula sa aralin. Ikalawang talata, batay sa iyong mga natutuhan, paano ito nakakaapekto sa iyong pag-iisip, damdamin o pananaw bilang isang mag-aaral. Ikatlong talata, mga tanong, konseptong hindi nauunawaan at hamon sa paksang ito. Narito ang halimbawang sagot. Sa araling ito, natutunan ko ang iba't ibang tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya at kung paano ito nakatutulong upang maging maayos at masaya ang tahanan. Napag-aralan ko rin ang iba't ibang modelong pamilyang Pilipino sa panahon ngayon, tulad ng tradisyonal, single parent at blended family.
Bukod dito, naunawaan ko ang mga hamon ng isang miyembro ng pamilya na may dalawa o magkasabay na tungkulin at kung paano sila nakakapagbalanse sa oras at gawain. Bilang isang mag-aaral, mas nauunawaan ko na kahit bata pa ako, may malaking bahagi ako sa pagpapanatili ng maayos na relasyon at kaayusan sa aming bahay. Naramdaman ko rin ang mas malalim na pasasalamat sa aking mga magulang at tagapangalaga dahil sa kanilang sakripisyo at tiyaga para sa aming pamilya. Dahil dito, mas naging determinado ako na tumulong at magpakita ng pagmamahal sa kanila sa pamamagitan ng pagiging responsable at masunurin. Nais ko pang mas maintindihan kung paano mas epektibong magbabalanse ng oras ang isang tao na may maraming tungkulin. Interesado rin akong malaman kung ano pa ang iba't ibang uri ng pamilya sa ibang bansa at paano nila hinaharap ang mga hamon na katulad sa atin. Hamon para sa akin ang maging consistent sa pagtulong sa bahay at sa pagsunod sa schedule lalo na kapag abala sa pag-aaral. Pagninilay sa pagkatuto, suri sarili. Batay sa paksang pinag-aralan, suriin ang iyong pananaw kung ano-ano ang mga paraan upang matupad mo ang iyong mga sariling tungkulin bilang kasapi ng pamilya. Ang mga paraang ito ay aking tutuparin para sa aking pamilya. Halimbawang sagot. Una, gumawa ng mga simpleng gawain tulad ng pagligpit ng gamit, paghuhugas ng pinggan o pag-aayos ng higaan upang gumaan ang trabaho ng mga magulang. Pangalawa, makinig sa payo ng magulang at ipakita ang respeto sa lahat ng miyembro ng pamilya upang mapanatili ang maayos na samahan. Pangatlo, ituon ang oras sa pag-aaral at paggawa ng takdang aralin bilang pagpapahalaga sa sakripisyo ng pamilya para sa edukasyon. Pagsusulit, tama o mali? Bilugan ang T kung tama at M kung mali. 1 puntos bawat tanong. Number 1. Upang mapanatili ang magandang pangalan ng pamilya, inaasahan na ang mga magulang ay magtuturo ng mga moral na halaga sa kanilang mga anak. Tama o mali? Ang sagot, T. Tama. Pangalawa, mahalaga na aprobado ng lahat ng mga miyembro ng pamilya kasama na ang mga anak ang mga patakaran sa loob ng tahanan. Tama o mali? Ang sagot, T. Tama. Number 3. Ang kalinisan ay nagsisimula mula sa personal na kalinisan hanggang sa kalinisan sa bahay. Tama o mali? Sagot, T. Tama. Number 4. Kasama sa paggalang ay tawagin ng mga nakababatang kapatid ang kanilang mga nakatatandang kapatid ng may paggalang. Huwag magsalita ng mabigat at humingi ng tulong ng magalang kapag kailangan nila ng tulong. Tama o mali? Ang sagot, T. Tama. Number 5. Upang mapanatili ang pagkakaisa sa pamilya, hindi na kinakailangan ng mga magulang na kumilos. Tama o mali? Ang sagot, M. Mali. Number 6. Ang mga pamilyang nag-aampon ay nagpapakita ng pagmamahal at pagtanggap sa mga bata na hindi nila biolohikal na mga anak. Tama o mali? Ang sagot, T. Tama.
Number 7. Sa kasalukuyan, karamihan sa mga tahanang Pilipino ay may mga nagtatrabahong mga ina. Ang sagot, T. Tama. Number 8. Ang pagpili ng tatay na maging tagapag-alaga sa bahay ay base lamang sa kanyang pansariling kagustuhan. Tama o mali? Ang sagot, M. Mali. Number 9. Maaaring may mga anak na biolohikal at hindi biolohikal ang blended families. Tama o mali? Ang sagot, T. Tama. Number 10. Sa ngayon, dumarami na ang bilang ng mga pamilyang may isang magulang dahil sa paghihiwalay ng pamilya na nagdudulot ng paghihiwalay, pag-iwan o anulasyon ng kasal. Tama o mali? Ang sagot, tama. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!